Hi guys, Milot Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan niyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so let's start po with Aries. Ano kaya ang posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? We have here the Ten of Swords, the Knight of Cups, the Four of Coins, and we have here the Six of Swords. Okay? So, base sa mga barahan na ito, parang may paparating sa'yo para makipag ayos or parang tapusin whatever it is na naging problema ninyong dalawa. Okay? And parang gusto niya na magkaroon ng mga gandang changes doon sa relationship ninyo. Especially kung isa sa inyo ay naging sobrang clingy, possessive, obsessive, ganyan. Okay? Or pwedeng ibig sabihin nito, manunumbalik siya sa'yo kasi up to now, hindi kanya kaya na mawala or hindi kanya kayang bitawan. So, pwedeng magawan ng solusyon yung mga naging problema ninyong dalawa. Okay? And then we have here the Ace of Cups. Dahil dyan, magkakaroon nga kayo ng new beginning. Six of Cups, it talks about reconciliation. And then we have here the Queen of Coins. And then we have the Ten of Wands. So, ibig sabihin, parang mas magiging committed kayo dito sa isa't isa. Ay, hindi naman sinasabi dito na hindi na kayo magkakaroon ng problema. Ang mangyayari is, kung ano yung naging problema nyo, pwede nyo yun masolusyonan. Okay? Now, there's still going to be some problems ahead of your relationship. But the good thing about it is, kumbaga, meron na nga positive changes on how you will both deal, kumbaga, doon sa mga problema na haharapin ninyo. May sense of parang maturity na dito and security, and yung tipong parang tumibay na kasi yung pundasyon ninyong dalawa. So, kahit na tipong madaming problema ang dumating sa inyo, kaya nyo na lagpasan ito. Okay? And then, we have really Seven of Coins, the Five of Cups, and the Hangman. Ayun nga lang, nakikita ko kayo dito na parang, hindi ko alam kung naiinip ba kayo dito, na tipong nababagalang kayo sa usad or parang feeling ninyo walang nangyayari or walang pinapupuntahan yung relationship ninyo. Okay? Ang sinasabi kasi dito, Seven of Coins, parang matagal talaga yung usad ng relationship ninyong dalawa. Okay? Hindi ganun kadali. Parang ang dami yung pwedeng pang pagdaanan na dalawa para magkaroon ito ng magandang kahihinatnan. Okay? Kaya, minsan, nakakaramdam ka dito ng frustrations because of that. Okay? Kaya tipong nasasabi mo sa self mo na ano ba yan? Wala naman lang pinagbago. Pero siguro, masyado kang nakafocus dun sa negativities. Hindi mo na masyadong napapansin yung mga little things or positive things na parang kumbaga yung mga nagbago. Okay? So, pwedeng sinasabi dito, you need to open up your eyes, see things in a different way. Okay? Huwag kang masyadong maatat, ganyan. And then we have here the Death card, which talks about nga transformation. So you will still reach a point nga na magkakaroon na ng transformation dun sa relationship ninyo at mas mapapatibay pa yung samahan ninyong dalawa.
Okay? And 3 of Coins, ibig sabihin nga, patuloy na, ang tawag nito, na nag-e-effort kayo for the relationship. Patuloy ninyo na pinaglalaban, pinaninindigan, or ginagawang stronger yung relationship ninyo. As long as the both of you ay willing, kumbaga na pagtrabahuan yung relationship ninyo, hindi imposible na magkaroon talaga ng mga magagandang resulta. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see, ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the Hierophant, the Knight of Wands, the Four of Swords, and the Seven of Wands. Okay, meron dito na parang gustong mag-commit sa'yo. Okay, pwedeng itong tao na to before, chill-chill lang, or lumayo muna para mag-recover, or time out, ganyan. Basta there is a time in your connection na parang walang ganap. Okay, or pwedeng naghiwalay kayo nitong tao na to. Pero ngayon, parang nagbabalik siya to commit to you. And pwede ka nitong ligawan, habulin, ganyan, panindigan. Okay? And then we have here the Two of Coins. Pero ikaw, hindi ka sure kung magko-commit ka ba sa kanya, or kung naniniwala ka ba sa kung totoo ba yung mga pinagsasabi niya. Kasi nga, this person before, merong mga hindi magagandang gawain. Pwedeng babaero, lalakero, manginginom, sugalero, yung mga ganyan. Okay, basta meron siyang negative traits. And because of those negative traits, naging toxic, kumbaga yung relationship ninyong dalawa. Kaya, ang hirap na paniwalaan. Okay, so nagdadalawang isip ka dito, tinitimbang mo ng maigi. And then we have here the Temperance card. So, ibig sabihin, Temperance card, you're trying to keep yourself calm, centered about the situation. Parang chill ka lang, nagre-relax ka lang dito. Ayaw mong masyadong maapektuhan, ayaw mong i-entertain, pwedeng ganyan. Okay? And we have here the Ace of Coins. Parang ang gusto mo talaga kasi, kung halimbawa man na makikipag-relationship ka or makikipagbalikan ka sa tao na to, you really want it to be really stable, committed. Okay? So, kumbaga, kailangan niyang patunayan talaga yung self niya, or kailangan mo talagang siguraduhin na totoo nga talaga yung pinagsasabi niya. And then we have the Two of Coins, the Justice card, and the King of Swords. But fortunately, Justice card, ibig sabihin good intentions, or pwedeng truthful. So, pwedeng totoo talaga yung sinasabi niya sa'yo, maganda yung hangarin niya talaga sa'yo. Two of Coins, ibig sabihin, kung mahal mo siya, mahal ka rin niya, ganyan. And King of Swords, again, talking about the truth. Okay? And then we have here, the Four of Cups, and the Nine of Wands. Pero, talagang ano ka dito, hesitant ka, talagang pinipigilan mo yung damdamin mo dito, may walls ka, sobrang nasaktan ka siguro nitong tao na to before, kaya ang hirap talaga for you to, to believe him or her, kahit na nagsasabi siya ng totoo, hindi mo talaga mapaniwalaan. So, medyo
ayaw mo na i-open up yung self mo sa kanya kasi ayaw mong masaktan, ma-disappoint muli. Okay? And then we have here the Three of Wands. Most of you, you will just move on from this person. Okay? Kumbaga, huli na ang lahat. Kahit na sabihin natin nagbago siya or totoo yung mga pinagsasabi niya, parang naka-move on ka na sa kanya or ayaw mo na sa kanya, handa ka nang mag-move on. Parang may chance na siya noon and sobrang nasaktan ka at hindi na yon kaya na ay maayos pa. Okay? So, ayun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see, ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw. Okay, Three of Wands, Ten of Coins, Ace of Coins, Ten of Cups. Oh, magaganda yung mga cards. Okay, so if you are in a relationship right now, ibig sabihin, mas mag-e-expand pa yung relationship ninyo or you will take your relationship into the next level. So kung halimbawa na boyfriend, girlfriend lang kayo ngayon, pwedeng ma-engage kayo. Kung engage kayo, pwedeng ikakasal na kayo. Okay, or kung mag-asawa na kayo, pwedeng magkakaanak kayo. It's going to be a beginning of a more stable, secured relationship and parang maaaring mas maging masaya kayo. Okay? Parang happy family. Some of you maaari nga na magkaroon na kayo ng baby. Okay? Ngayon, kung hindi man kayo in a relationship, ibig sabihin, pwede kayong magkaroon ng relasyon. A new beginning, new relationship for you. Okay? And then we have here the Empress. Yes, talagang merong mabubuntis po sa inyo. Okay? The Empress talks about fertility. Ngayon, kung hindi naman kayo mabubuntis, ibig sabihin lang yan, mas nagiging kampante kayo dito. Confident. Okay? Talagang feel ninyo yung magandang samahan. Okay? And then we have here the Three of Coins. And then we have here the Knight of Swords. And we have here the King of Swords. Lalong-lalo na kung yung person nyo ay air sign. Okay? Talagang nagiging agresibo siya sa pagbibigay sa'yo noong gusto mo. Okay? Or para lang mapaganda yung takbo ng relationship ninyo. And Three of Coins, ibig sabihin, hindi lang siya yung gumagawa ng paraan, nagtutulungan kayong dalawa para magkaroon ng improvement sa relasyon ninyo. Okay? And then we have really the Ten of Swords, the Nine of Wands, and we have here the Knight of Coins. Okay. Kung halimbawa nagkaroon kayo ng problema in the past, maaaring mabigyan na rin ito ng solusyon. Okay. And maaaring, again, kikilos na naman siya para maisaayos ito. Maaaring gagawan niya ng paraan yung mga kinakatakutan mo. Maaaring tipong kung halimbawang meron kang kinikim-kim na sama ng loob, kung halimbawang meron kang mga bagay na parang hesitant ka, pwedeng magawan niya yun ng paraan, mas maging confident ka ulit, mas maging secured ka muli. Okay? And then we have here the Two of Coins, the Two of Swords, the Lovers, and the Magician.
Okay, so parang ano to, Two of Swords, you are not really sure, okay, kung saan ba ito papatungo. Hindi ko alam kung bakit somehow meron kang doubts pa din dito. Probably it has something to do kung anong nangyari sa inyo in the past. Okay? Pero kagaya nga ng sabi ko kanina, gagawan niya ng paraan para mawala yung mga doubts mo na yan, yung mga fears mo. Okay? And with the Magician here, ibig sabihin talaga, yung the best of his or her abilities. Okay? Gagawin niya lahat na makakaya niya. Just for the both of you to remain as lovers or to have this happy relationship or family. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.